Paggabay tayo ha para doon sa mga ayaw bumili ng tawilis, Naku, wag maliputo naman. dyan sa Taal dahil hudaw sa mga sinasabing itinambak dyan ng mga missing Oo, sabungero. May Eto, mga balita. huwag tayong magpapa-fake Huwag kayong news. magbibiro ng tawilis sa ilasang manok. Parang kung ano-ano. diba? Ito na, nasa Nandidiri linya sila. Ganun na. Yung iba. Nasa linya po natin si Mr. Nazario Briguera, ang Chief Information and Fisher Folk Coordination na unit ng BFAR. Ayun, Para gabayan nakausap tayo natin, at matanggal na itong mga fake news na ito na Nagre-reklamo na kumakalat. kasi yung mga tindera, Walang mangisda, bumibili. matumal daw. Ay, tayo, bibili tayo, Mare. Yes, Supportan bibili natin. kami. Ano. Magandang Mr. umaga. Briguera, good morning po. Mr. Briguera, good morning. Hello, yes. Good morning. Good morning, Igan at Connie. Welcome po sa programa. Paggabay po kami para doon sa mga natatakot bumili ng maliputo, ng tawilis dyan sa Taal Lake. Ano ho ang inyong ipapayo? May panganib ho ba? Yes. Yes, Igan. Yes, Connie, salamat. Salamat sa pagkakataon na magamit ang iyong programa para mabigyan natin ng kalinawan ang publiko. So, siguro mga 3 linggo nang nakakalipas na paulit-ulit po naming sinasabi na ligtas pong kainin ang tawilis dyan sa Taal Lake, pati po yung mga ibang isda dyan, yung like yung tilapia and bangus, no? Wala pong dapat ipangamba na i-connect natin ito doon sa mga nawawalang sabungero na ngayon nga may latest development na apparently may mga nare-retrieve na na mga buto. Skeletons dyan sa Taal Lake. So, una sa tawilis po, ang tawilis po ay small pelagic. Planktons po ang kinakain ng tawilis. Apo. Yan po yung mga plant-like microalgae na nandyan po sa tubig. Okay. So, kung baka lumalawak lang yung imahinasyon ng ating mga kababayan. So, wag pong hindi po ganon. Kung ano man ang nasa isip ninyo ngayon. Hindi sila po ganon. malapiranha. So, kainin ang tawilis, pati po yung bangus, tilapia dyan po sa Taal Lake. Nababanggit to maliputo, no? Maliputo is carnivorous pero hindi naman iba naman live. Ang maliputo po, if I'm not mistaken, ay ano po din yan, pelagics din po yan. Ganun At ba? mga ano din po yan. Plankton din. Mga planktons din. So wala kayong sawa sa BFAR na nga yung information sa publiko, no? Para bumili naman sila tangkilikin dahil kabuhayan naman ang naapektuhan dito, Mr. Briguera. Yes, Igan. Actually, yun ang pakiusap natin sa publiko, no? Siguro gusto nating sabihin na naapektuhan na po kabuhayan ng ating mga mangisda. Panatagin niyo po ang inyong isipan. Bumalik po kayo ng tawilis. Kumain po kayo ng tawilis galing dyan sa Taal dahil ligtas po yan. So, yun po ang pakiusap natin sa ating mga kababayan. Mr. Briguera, ang tawilis sa Taal lang po siya nahuhuli. Yes, ang tawilis po ay endemic po sa Taal Lake, Igan. Yung maliputo? Yes, ang maliputo, dyan din po. Endemic din. Maliputo kasi ang tawag dyan kasi yan yung skipjack na nandyan sa Taal Lake. Okay. Eto, may nagtatanong, 9062 sa aming DCWB Text Connect. Paki-educate po kami, sabi niya. Hindi po ba nasasama sa tubig kung madedecompose yung mga katawan ng bangkay? Kung totoo nga po na mga bangkay yun? Well, kasi ngayon, 'di ba, ano na siya, parang mga kalansay na siya, no? So, posible yung mga yung mga muscles nung natanggal doon ay nandoon na, na-dissipate na 'yon sa tubig. Pinag-uusapan natin dito parang 3-4 years ago, na-dissipate na po 'yun sa tubig at pwedeng nag-settle down na 'yon sa ilalim ng tubig at naging bahagi na ng kung anong organic matter diyan sa ilalim ng lawa, kasi ganoon naman po ang 'di ba, ang mga bagay, ang matter, po siya, nagkakaroon ng physical changes, no? At kung dumadaan yan sa proseso, nagkakaroon ng chemical changes. So, the process of decomposition, so it will be part of the organic matter na nandiyan po. Pero pag kinain mo, ligtas ka naman. 'Di ba? Yes po. Kasi nga yung tawilis, planktons po ang kinakain niyan, mga plant-like microalgae. Tsaka, ang BFAR ba? taon na ang lumipas, hindi ba? Ito ang tanong, ang BFAR ba may ginagawa kayong ayuda o tulong din sa mga apektadong mangingisda? Na bumaba yung kabuhayan. Oo.
Yes, Igan. Ang intervention po kasi ng BIFAR, no, ang mandato namin yung sa livelihood, no. So kung may mga interventions kaming binibigay, yun po ay sa pamamagitan pa rin ng may kinalaman sa pangingisda, like yung lambat, kung nasa marine, pwedeng seaweeds po. So kung may interventions po kami na dapat gawin sa mga kababayan nating mangingisda dyan sa Taal Lake po, ay talagang malawakang pagpapaunawa sa publiko. Kaya po ang aming regional office ay talagang nag-field work na po sila. Okay. Para po magsagawa ng mga IEC activities para ipaliwanag na ligtas po kainin ang mga isda dyan. Sunod-sunod na rin po ang ginagawa nilang mga media releases na nagsasabi pong ligtas sa kainin ang isda po dyan sa Taal Lake. Okay, alright. Maraming salamat. Sa Tutulong kami sa pagpapakalat ng impormasyon yan, Mr. Briguera. Ingat po kayo sa BIFAR. Salamat. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mr. Nazario Briguera, Chief Information Fisher Folk Coordination Unit BIFAR. Kasi baka yung isip... Hilingan, walang pinoprotek.